Piccolo din ang naging mitya kung bakit sinugod ang ilang biktima nito sa Jose Reyes Memorial Medical Center kanina. Ayon sa DOH, mura kasi ang Piccolo, kaya kayang-kayang bilhin ng mga batang karaniwang napuputukan nito. Mula sa Maynila, nakatutok live si Dano Tingkungko. Dano. As of 6:30 p.m., nasa 20 na ang bilang ng mga kaso ng mga naputukan na dinala dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center mula December 31. At sa mga oras na ito ay sa kabutihang palad, wala pa naman tayong nakikita na bagong pasyente yung dinadala dito. Sa mga kasong yan, sa mga kasong nabanggit natin kanina, karamihan sa mga biktima ay mga bata at ang sanhi ang ipinagbabawal na Piccolo. Ngayong hapon lang, dalawang isinugod dito na parehong naputukan na ipinagbabawal na Piccolo. Isang 4 na taong gulang na lalaking naputukan habang namumulot ng Piccolo at isang 17 taong gulang na babae na ayon sa mga doktor ay hindi raw namalayang may nagsindi sa hawak niyang Piccolo. Pareho silang type 1 na injury o mga sugat na kaya pang gawa ng paraan ng anti-tetano at antibiotics. Yung type 1 and 2 na injuries, ang involved doon, soft tissue, yung mga hindi kasama ang buto. So pagkasama na ang buto, either type 3 or 4, malalim na. So hindi kayang i-manage sa ER ng type 3 or 4. Personal pang nag-ikot dito kanina sina DOH spokesman Dr. Eric Tayag at USEC Ted Herbosa para tingnan ang kahandaan ng mga ospital sa bisperas ng bagong taon. Isa ang Jose Reyes sa 4 na ospital na may pinakamataas na bilang ng mga isinusugod na biktima ng paputok, bilang na bumababa na raw sa nakalipas na 5 taon. Pero sa 185 na kasong naitala sa buong bansa, pinakamarami pa rin sa mga biktima ang mga bata at ang paputok ang ipinagbabawal na Piccolo. Ang teorya po namin dyan, kaya yung Piccolo ang pinakamarami is number 1, mura siya. 10 hanggang 15 pesos ang presyo nito, 20 ang laman ng isang kahon. Pagkatapos naka-attract ito sa mga bata, yung label talaga nila, yung mga packaging, cartoons, pirate. Handa na rin ang mga gagamitin sa mga mabibiktima ng paputok tulad ng barenang pamputol ng singsing at manual at electronic drill para sa mga mapuputulan ng daliri. Pwede yung pamputol ng yung mga naputukan mismo. Ito yung kung merong singsing. So, pamputol actually ng singsing to. Pag may naputukan, may singsing ka, lalong mamaga yung area. Ginagawa niya, ay dito naman din. So, iikot niya tapos yung mga kailangan i-save na mga daliri. Kailangan i-connect. Pwede niya ipasok tong tutusok sa buto mismo. Papasok niya dyan. Kung tutuusin naman daw, bumababa na raw ang mga kaso na isinusugod dito sa JRMMC mula 2006 at wala pang naitatala sa ngayong kaso ng nabibiktima ng ligaw na bala. Pero ang masaklap, sa 20 kaso ng ospital mula December 21, 13 o mahigit kalahati ang biktima ng Piccolo. Layon ng DOH na walang batang mabibiktima ng paputok ngayong bagong taon. Kaya paalala nila sa mga magulang, hanggat maaari, ilayo ang mga bata sa paputok. Huwag din daw isabay ang alak sa pagpapaputok dahil kadalasan ito ang pinagmumulan ng disgrasya. Pero kung hindi maiiwasan, payo nila, lapatan na ang sugat ng first aid habang nasa bahay pa lang. Pero sa bahay po, ang first aid niyan, running water, no? Clean running water, tapos balutin ng malinis na cloth. Huwag kayong magpapahid ng kahit yung Colgate, yung bayabas, dahon. Huwag pong maglalagay ng kahit sapagkat ito ang nagiging tubuan ng mikrobyo at nagkakaroon ng infeksyon. Pakainin naman ng puti ng itlog ang mga makakalulo ng Watusi. 6 hanggang 8 sa mga bata at hanggang 12 naman sa mga matatanda. Mel, mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi inaasahan ang dagsa ng mga mabibiktima ng paputok dito sa JRMMC. Bagay na sana naman ayon sa mga doktor ay hindi mangyari ngayong pagsalubong sa bagong taon. At speaking of bagong taon, mula sa amin dito sa JRMMC, Happy New Year sa iyo, Mel. At Happy New Year din sa inyong lahat dyan. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.